Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Pag sinabing 90s Japanese cars, sure na yan. Mura, maaasahan, at matibay. Kaya for today's episode, ipapakita sa atin ni Jello ang kanyang Mitsubishi Galant. Bibigyan niya din tayo ng mga tips kung ano bang dapat silipin kung gusto niyo rin kumuha nito. Tara, samahan niyo kami. Hi guys, so kasama namin ngayon dito si Jello at yung kanyang 1992 Mitsubishi Galant GTI, Yes. top of the line. Tama? Yeah, from the Okay. back. Na-acquire ko siya ng August 2023 na almost 2 months ako naghanap and condition niya is really bad kasi medyo natambak siya ng previous owner and napabayaan. Yung bolts nila sa valve cover sobrang tight kaya nabuta siya. So I had to change the valve cover myself and proper maintenance lang para mas maging better yung ride feel niya. And tires as well. Medyo kalbo na. Nagsimula siya when I look at Facebook Marketplace. The problem was walang mahanap na 6th generation na Galant. So, ang ginawa namin ng friends ko, nag-join kami sa mga iba't ibang groups para makahanap. Post ako, post yung friends ko, gano'n. May mga nag-comment naman, tapos may nakita ko yung car ko right now na malapit. So, a week after, before that, nung the day na kinuha namin, may pinuntahan pa kami sa SJDM kasi may kukunin na makina yung friend ko. So, nung hapon, ako at yung friend ko nag-test drive. Una muna, kinompression test namin. Perfect naman yung compression niya. So, nung tinest drive namin, maganda yung takbo ng makina, maganda yung everything, except wala siyang power steering. Ubos yung fluid. So, ang ginawa namin, buti may spare na dala na power steering fluid, nilagyan namin. So, nag-close kami ng deal on 60,000 pesos. Tapos, tinry ko i-uwi. The problem was, hindi ako sanay sa gasoline engines na may clutch. So, yung friend ko nag-uwi. Nung nagpagas kami 1,000 pesos from Marikina to Manila, nag-redline siya kasi wala siya sa tono. So, bakit Galant ang napili ko? To be honest, ang gusto ko talagang kotse is BMW E36, to be specific. Pero, syempre, parts ng BMW, tsaka yung pagkano siya, I opted for another option, which is my favorite na motorsport, which is rally. So, nakita ko yung Galant, nagustuhan ko yung itsura ng Galant, so yun ang binili ko. Yan ay 6th gen. Ang masagot ko lang dito yung sa GTI kasi yung model ko is GTI. So, para sa kotse namin, una mong titignan is yung intake manifold. Kasi medyo sensitive siya, lalo na yung servo. Ang servo ng Galant is sirain talaga. Kaya madaming nagko-convert to a different servo. Kung may mahanap ko yung sariwang servo, maganda yung Galant na yun. Another thing is the MAF sensor. Yung MAF sensor ng Galant, sensitive din. I mean, lahat ng Mitsubishi ata. Kaya, konting problema sa MAF sensor, palyado na agad ang takbo ng car. And lastly is, yun lang naman halos. Tapos yung body, almost the same naman. Sa interior naman, kung maganda yung lowers niya, sabihin, ingat ng owner. Kasi ang sakit ng Mitsubishi, natutunaw ang lowers. Kaya magtataka kayo bakit sobrang mahal ng lowers ng mga Mitsubishi models, laging sira. Tapos pag binenta, ginto. Kasi yun, natutunaw siya. Alam mong preserve ng maayos ng previous owner yung kotse, pag yung interior niya lahat, maganda. Price. For the price,
Kung gusto niyo mag-start from a project car, pwede yung 50. 50 may nagbebenta, 50. Other than GTI, may nagbebenta ng mga 50, 55, mga Super Saloon, MPIs. Tapos, for sariwa naman, baka umabot kayo ng 150 to 200 based on what I just saw sa market. Para sa akin naman, lahat naman pwede mag-build ng galant. Ang problema lang is, handa ka ba maging maarte sa lahat ng bagay? For the galant, sobrang arte ng 4G63 na konting sira lang nun. Sunod-sunod na yan halos. Another thing is, medyo nagiging collector's item na siya, lalo na yung AMG, kasi sobrang limited lang yung production niya. And yung iba, hina-half cut. Pero may mga nag-owner naman na gano'n na sobrang yaman na kahit patabo na lang yung gastos nila. Isa pa is, kung may budget ka, it's no joke to build a galant kasi there's so many things that you need to take care of. Lalo na may mga galant na napabayaan. Tapos kailangan mo siya ipaganda. And yung maintenance niya. Rehistro pa lang sa LTO is sobrang mahal kasi category siya as luxury. So, maganda kayo sa mga ganun na bayaran. And gas prices, gas mileage, wag na natin pag-usapan. Para sa galant, ang favorite ko talaga yung 4G63 na NA. Kahit hindi siya yung 4G63T na nakalagay sa Evo, malakas pa rin siya. 144 horsepower and 177 Newton meters of torque. Sobrang tulin niya and di ka kukulangin. Well, power cost at a price, which is gas mileage mo, sobrang baba. 6 to 7 in city, pero pag highway naman, umabot kami sa ng 12 kung depende sa paa mo. Tapos, ang kulang ko na lang dito is yung cover para sa high tension wire and repaint na lang ng valve cover. So, sa akin naman, ang pinaka-positive sa Galant is the rear seats. Kasi meron kang armrest, pwede mo tayo taas baba, seat belt, tapos taas ng headroom mo and leg room. Ito medyo sagad na to, layo pa sa knees ko. Tapos meron kang sariling ilaw dito, mga dome lights mo. Medyo malakas pa siya for the time. And ito, pag gusto magbasa or private, ayun, sobrang positive siya. And kahit nakasara, laki pa rin ng space mo. Pwede ka humiga or nakagana. Ayun ako na. So, shoutout po sa Unnamed PH, yung group ko po. Motto po namin is Friends to Family. Another po is kay Nico Varias, yung mekaniko po. Kay Sir Raymart sa mga nabibili kong pyesa. And kay Gabriel Dones or Stock na LX for sa sobrang daming tulong sa akin kahit mas stranded or kahit konting tulong lang, nandun siya lagi. And sa family and everyone po na nag-support sa akin sa build ko. My name is Jello and this is Yoko. And ito ang aking daily driver. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.